Napaka-direkta ako sumagot sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Dapat ilabas ang mga proyekto na pinapropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinapropose ng bawat mababatas. Okay, maraming araw po sa inyo lahat and welcome play dito sa ating Tantubunan PH channel mga kababayan. Ito pag-usapan natin, Leandro Leviste mga kababayan, may banat dito kay Attorney Claire Castro. At titingnan natin ito kung ano itong banat mga kababayan at ngayon naman titingnan din natin itong mga sagot ni Attorney Claire Castro naman mga kababayan dito sa kanyang panayam sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan tungkol dito sa dokumento pa rin na ika nga tinatawag nilang Cabral Files mga kababayan. Ito, nagiging suki na natin ito si Attorney Claire Castro mga kababayan ha. Kasi nagiging paborito na rin ito ng lahat mga kababayan nang dahil sa kanyang magaling na pagsisinungaling. Magaling na paglilihis sa usapin. Diba? Yan nga, kasi nga sabi nila, gusto nila ng transparency. Gusto nila ng makita lahat ng ginagawa ng administrasyon. Pero nung inilabas ni Leandro Leviste mga kababayan, itong dokumento na tinaguriang Cabral Files na mayroong maraming impormasyon tungkol dito sa mga insertions ng iba't ibang mababatas pati ng mga cabinet secretaries, bakit na natin nila? Mukhang nagagalit. Sila pa ngayon nagagalit mga kababayan. Di ba? Yan ang gusto nilang transparency. Ano kaya gusto nila ng transparency mga kababayan? At ito na nga mga kababayan, pakinggan natin dito si Leandro Leviste mga kababayan tungkol dito sa pagbanat ni Claire Castro sa kanya. Ito, interview ito kahapon mga kababayan dito sa Super Radio. Okay, ito, Congressman Leandro Leviste, ito pakinggan natin. Yun nga po kasi kung walang masama, kasi kanina po in-explain ni Senator J.V. Herz ito na may lumalapit ho sa kanila, sa mga mambabatas noon, magre-request halimbawa ng kalsada o multipurpose building, i-refer ho doon sa agency like DPWH o kung halimbawa Department of Agriculture, nandun na po sa agency kung i-implement yun o kung papasok sa pondo, not necessarily po na yung mambabatas ay may komisyon. Opo. Tama Kaya ba? po, ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email. Opo. Na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 bilyon, 5 bilyon, 10 bilyon, yung iba nga dito 20 bilyon ang pondo sa isang taon. At ang nakakagulat nga ay kung ayon nga po sa inyong sinabi, walang mali dahil nagre-request naman talaga ang mga lokal na official. Then bakit all this time pinag-uusapan yung paano ni Leandro nakuha yung files, totoo ba yung files na ito? Sabihin na lang ng DPWH, magkano yung allocable ng bawat congressman, senator at opisyal ng gobyerno. Katulad po ng sinabi po ni Senator Ping, hindi lang po congressman. Ito yung issue dito mga kababayan. Tama ito. Simple lang ito. Okay lang itong bata na to. Ito dati binanatan ko ito. Pero at least ngayon, na-appreciate natin itong ginagawa niya mga kababayan. Kasi pati mama niya imagine niyo kasali. Binulgar niya. Naman talagang problema sa files na yan mga kababayan. Ang sinasabi lang naman ng files, mayroong mga insertions. Yun nga sabi, hindi automatically masama ang insertions kasi sa kalakaran sa politika natin mga kababayan, kahit mali, kahit alam nilang hindi yan trabaho ng mambabatas, sa nakasanayan tinatanggap na parang walang problema. Yun anong sinasabi natin? Itong pagre-request ng mga proyekto, halimbawa sa distrito, yung taga-distrito, yung constituents mo nagre-request
ng road repair sa halimbawa or healthcare center. Di ba? So, yung mga mababata, senador at congressman, para hindi magiging masama ang tingin ng tao sa kanila, pinagbibigyan nila. Kahit alam naman nila in the first place na hindi yun tama. So again, mga kababayan, walang problema talaga dyan. Ha? Pinagbibigyan, o mabuti nga, in fact, di ba? Ito nga sabi ni Leandro Liviste, bakit hindi nalang magiging proud sa mga proyekto? Ang nangyayari dito, yung information na yan, yung dokumento na yan, ay posibleng magiging guide sa investigasyon. O kung titignan, may in-insert ka pala sa distrito na ito. O kahit sabihin natin, Loren Legarda, sinasabing may insertions sa Visayas at Mindanao. Diba, nakakaduda kasi hindi naman taga Visayas or Mindanao si Loren Legarda. So, ang problema, kung paano presenta sa mainstream media. Pero again, yung information na yan, ang problema. Kasi posible naman na merong mga local governments from Visayas at Mindanao nagre-request kay Loren Legarda directly. Kaya niya naipasok. So, ang titignan ngayon, ang purpose sa file na yan, tignan, imbestigahan, kumusta na ito? Kumusta na itong proyekto na ito? Ano na nangyayari? Ang problema dito sa media, mga kababayan, doon sila nakafocus sa insertions. Sila ang nagpipinta dito sa insertions na mali. Kaya pinapasok lang sa isipan ng mga tao na kapag may insertions, mali. Pero again, kapag dilawan, amendments ang tatawag. Yan yung nagiging problema dito, mga kababayan. So, ito na nga. Simple ito lang nga naman, tingnan. Kasi may information dito, may nag-insert ka ng proyekto, ganito kalaki, sa ganitong distrito, tingnan. Kumusta na? Hindi ba nagiging ghost? Okay ba? Wala bang kickback? Diba? Sinong kontraktor nito? Wala bang nagbibigay? Wala ka bang natanggap? Hindi ka ba kumita? Yan yung purpose dyan. Hindi yung issue dito, bakit nakuha? At bakit dinideny? Kasi mga kababayan, in the first place, kung titignan natin, walang nakukuhang pabor dito itong si Leandro Liviste sa paglalabas ng information na ito, mga kababayan. Unless siguro may plano itong tatakbo bilang Vice President, Senador, or Presidente ngayong 2028. Most likely, kung hindi hindi natin alam, di ba? Kasi baka sorpresa lang din ito. Pero ang nakikita natin dito, mga kababayan, transparency ito. Gusto niyo ng transparency, ito, ginawa niya. O ngayon, nagre-reklamo kayo. Ito, patuloy natin. Senator may allocable, pati yung mga cabinet secretaries, pati undersecretaries. Bakit ito itinatago? Yun po sa akin yung irregular. At saka sir, di ba? Yan ang issue. Bakit tinatago? Bakit ayaw ilabas? September pa pala to alam ni Vince Dizon, mga kababayan. Tinatago. Anong gusto ni Vince Dizon nito? Mangitlog. Gusto siguro ni Vince na dadami itong files na ito. Di ba? Or kung gusto lang nila ilabas nila yung kung may mga Duterte na. Yan naman, dyan naman sila magaling. Ito, patuloy natin nga may lumalabas na listahan kasi madodouble check ng mga constituents ninyo kung nakarating nga ba sa kanila yung mga project. Kung ibabangga ho doon sa request nila, ito'y nakalista ninyo, tapos kung na-release nga yung pondo o hindi, o halimbawa na-release nga ho yung pondo, kung nasaan yung proyekto, doon natin malalaman kung naging ghost yung pinondohan nitong request nila. Kaya napaka-direkta ako sumagod sa inyo kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ayan, banatan tuloy si Claire Castro, mga kababayan. Kasi ang banat kasi ni Claire Castro, mga kababayan, iba. Bakit bumabanat doon sa authenticity ng dokumento? Di ba? Yung unang-una, mga kababayan, hindi nga nila na build yung motive ni Leandro Liviste.
sa paglabas ng dokumentong ito. Kung sinasabi lang paninira lang ito, yun na nga, tanong natin, ano nga ba ang posibleng motibo dito ni Leandro Liviste? Yun nga, hindi nila ma-explain eh. Di ba? Oh. At least, kung ma-explain nila yan, i-build nila yung, ito, motibo ni Leandro Liviste naglabas ng ganito, para at least malaman natin, posible, itong dokumento na ito gawa-gawa. Problema, hindi eh. Walang motibo sa paglabas ng dokumento na ito. Inilabas lang ito kasi nga September pa nangako si Vince Dizon, mga kababayan, na ilalabas, yet until now namatay na lang yung gumagawa dyan. Hindi pa rin inilabas, kaya siya naglabas. So ngayon binabanatan. Yung problema kay Claire Castro, mga kababayan. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mambabatas. Dapat ilabas ang mga proyekto na pinapropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinapropose ng bawat mambabatas. Congressman Levi. Ayan, mga kababayan, ha? Tama yan. Ngayon, mga kababayan, punta tayo dito. Attorney Claire Castro. Ito, again, interview niya, ito galing dito sa Billionaire News Channel, mga kababayan. Pakinggan natin, Ayan. Yusek Claire. Yes, good evening, Gerge, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Well, Yusek, ano po yung masasabi nyo sa pahayag ni Senator Lacson na at least 5 cabinet secretaries ay may allocations daw po sa 2025 budget ayon sa Cabral Files? Actually, lahat ng dokumento po, ayon din kay Sec Vince, lahat ng dokumento, lahat ng mga facts na kay Yusek Cabral ay isinumiti na po sa ombudsman. So, hayaan na po natin ang ombudsman at kaya po ito isinumiti para po bigyan laya ang ombudsman sa pag-iimbestiga ng anumang nilalaman ng mga dokumento na nakuha po kay Yusek Cabral. Okay, so Ang wais ni Claire Castro, mga kababayan, hindi niya kinumpirma, hindi rin niya dininay. Anong ibig sabihin? Nagiging safety to si Claire Castro. Ang layo niyang sagot, mga kababayan. Anong tinatanong? Anong masasabi mo dito tungkol sa sinasabi ni Ping Lacson na mayroong 5 cabinet members na mayroong insertions? Mga kababayan, anong sagot? Naisumiti na po yung dokumento. Ganyan ang sagot ni Attorney Claire Castro. Nasumiti na raw sa ombudsman. I-comment kayo dyan, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito kay Claire? Ito, patuloy just to natin. clarify po, alam po ni Sec Vince, nakita niya po yung Cabral Files at alam na rin po ng Palasyo itong Cabral Files na ito. Ayon kay Sec Vince, hindi po niya nakikita po yung sinasabing Cabral Files. Okay. Nasabi na isumiti na raw ni Sec Vince sa ombudsman. So, anong isinumiti ni Sec Vince kung hindi niya nakita in the first place? What if ang laman nun ay lyrics ng kanta? Kung hindi niya tinignan. So, kakanta na lang si ombudsman, mga kababayan, sa kanyang opisina kasi binigyan ng lyrics. Kasi hindi tinignan ni Secretary Vince Dizon. Naku, anong palusot yan, Attorney Claire Castro? Naku, mga kababayan, delikado tayo dito, mga kababayan, ganitong klase meron tayo na Undersecretary ng Presidential Communications Office. Imagine niyo. Tuloy pa natin, ito Sa lahat naman po ng dokumento, kung ano man po yan, at kung ano po ang nasa opisina po ni Yusek Cabral, lahat po yan ay isinumiti na po sa ombudsman. Kung ano po ang mangyayari doon at kung meron pong kaparehas, o yung iba doon ay kaparehas sa sinasabing Cabral Files, so hayaan na po natin ang ombudsman na mag-imbestiga po rito. But the President is already aware of the Cabral Files. And anong sinabi niya tungkol dito? Anong nararamdaman niya? Kasi tinutumbok yung Palasyo po dito, may binabanggit na ES, no? Na apparently ito naman ay tinanggi na rin ni ES Bersamin. Anong sinabi ng Pangulo po? Kung hindi pa po ito nakikita ng Sec Vince, so hindi pa siya makakapag-report kay Pangulo patungkol sa Cabral Files. Kasi nga po, kung siya po mismo ay hindi pa niya ito ma-authenticate, dahil hindi niya po nakikita kung ano mga nilalaman nito, so definitely hindi na po siya makakapagbigay ng sapat
na facts patungkol sa sinasabing Cabral files. Hindi rin niya nakita yung mga files, mga kababayan. Hindi daw nakita ni Sec Vince. Yan na nga. So, kinuha lang galing sa opisina ni Yusek Cabral, mga kababayan. Tapos, hindi na tinignan, dinala na agad sa ombudsman. Di ba? Naku, niloloko tayo nito si Claire Castro, mga kababayan. Nakailang beses na to, nagiging suki na natin ito sa... Naku. May naniniwala, may i-comment nyo nga dyan, mga kababayan, may naniniwala pa ba dito kay Attorney Claire Castro? Mukhang nagiging fake news peddler na rin ito, mga kababayan. O matagal na, napatagal na natin napansin, ilang beses na natin itong binanatan. But he is aware of the Cabral files. The inulit existence ko of talaga. the president po. Hindi po agad-agad masasabi kung existing. Okay. Kasi hindi pa nga po Hindi ang tanong awareness, mga kababayan. Hindi po tinanong tungkol dito sa existing. Napaka-files, ang daming files, no? Kinonfirm na nga niya, mga kababayan, nung una pa lang kasi daw may mga files na nakuha kay Cabral na isinumiti sa ombudsman. Ang tanong, alam ba ng Pangulo anong komento? Aware ba ang presidente? Ngayon sinasabi hindi nga alam kung existing daw. So anong isinumiti doon sa ombudsman? Di ba? Ano yung mga files na isinumiti? Na sinasabi mong isinumiti na sa ombudsman na galing doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Anong nangyayari dito kay Attorney Claire Castro, mga kababayan? nakita ng Secretary Vince kung ano yung Cabral files. Kung meron po yan, sabi nga po natin, sinabi na po ni Sec Vince na naibigay niya na po lahat ng dokumento. Kung Cabral files, masasabi po ito, kung ano lang po yung naisumiti sa ombudsman, siguro doon lang po magsimula ng pag-iimbestiga po. Para kung sino man po yung sangkot dito, walang sisinuhin po ang Pangulo. Lahat po yan ang sangkot. Kahit cabinet secretaries po yan or cabinet members po yan, dapat lang po may imbestigahan. Do you have any information po sa kasalukuyang investigasyon ng ombudsman tungkol sa mga dokumentong ito? Ito kaya nasilip na nila? Something to that effect? Wala po akong personal knowledge kung nasilip na Yan yun ang issue, mga kababayan, ha? Stop na muna natin dyan kasi tungkol na yan sa ombudsman. Ito masasabi natin, ha? Simple lang naman. Unang-una, dito malinaw na ito, nakikita ko, ha? Mayroong pinagtatakpan dito ang Malacanang. Matagal na natin sinasabi na mayroong pinagtatakpan dito. Bakit? Unang-una, yung mga every time mayroong mga pangalan na lumalabas, lalong-lalo na kapag under ng administrasyon or kaalyado ng administrasyon, pinagre-resign. Undersecretary Cabral, Manny Bunuan, ilang ano na to, Jojo Cadiz. Ano nangyayari sa investigasyon dyan? Sino pa? E.S. Bersamin. Yung isa pang Bersamin, mga kababayan. Craig Oliver. Saan na itong mga taong to? Yung sabihin, ngayon lang nila alam na lumalabas ito. Yun, sabi natin, every time mayroong lumalabas, pinagre-resign. At hindi lang pinagre-resign, mga kababayan, ha? Tingnan nyo, nasaan nga ngayon si Manny Bunuan? Yan, sekretary yan. Umalis ng bansa, hindi na bumalik. Zaldico, pinaalis ng bansa, ano na nangyayari ngayon? Nasaan na ang usapin ngayon regarding Zaldico? Wala na, patungo na tayo doon sa impeachment case laban kay VP Sara. Wala nang Zaldico, wala nang mananagot dito. At ngayon, labas ng pangalan si Zaldico, yun na nga, may karamihan involved dito sa or may connection dito sa administration, pinagre-resign.
Ngayon naman, bakit ayaw ilabas itong tinaguriang Cabral Files? At bakit palaging sinasabing hindi nakita? Imagine ninyo, DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi niya imagine yung mga kababayan, secretary ito ng DPWH. Ang DPWH nag-retrieve ng files sa opisina ni Yusek Cabral at nagsumite at isinumite sa Office of the Ombudsman. Pero sasabihin ng secretary, hindi niya nakita yung files or wala siyang nakitang files. Ano masasabi niyo dyan? Hindi ba malinaw na pagsisinungaling yan, mga kababayan? Pati yung PCO, niloloko tayo. Yan yung nagiging problema dito, mga kababayan. Anyway, comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. So dito lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.